Magandang umaga po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay March 21. 8 days na lang po ay Biyernes Santo na po, yung ginugunita ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Sa umaga po ito, kasi po kahapon po mayroon akong video pinost na tungkol sa pagdidebate ng mga ibang paniwala na tao ba si Jesus o Diyos. Mayroon po akong nabanggit kahapon na si Jesus ay dual nature. Yung pang may dalawang kalagayan, pag may dalawang double purpose po. May nag-message sa akin po ng hapon na nakasulat daw ba sa Bible yung nabanggit ko na si Jesus ay dual nature. Opo, yung ni-review ko po yung video ko kahapon, nabanggit ko po, dalawang beses nga pala nabanggit ko na si Jesus ay dual nature. Kaya po may nagtanong bakit po nasabi daw na si Jesus ay dual nature? Mayroon bang nakasulat sa Bible? Tungkol po sa mga ganito po nagtanong, sasagutin ko po, pero pagdating ng debate, hindi po ako nakapagdidebate sa tungkol sa Bible, salita ng Diyos, kasi nga ang kaunawaan po ng tao at ang talent man ay ang Diyos po ang nagkaloob. May limit po ang kaunawaan natin kasi pinagkaloob po ng Diyos kasi yan. Hindi po pwede na lahat ng tao pantay-pantay ang katalinuhan, kasi po palagay natin sa contraction. Kung pantay-pantay po ang katalinuhan ng tao, di puro puriman, di wala nang utusan, wala nang tagahaon simento. Halimbawa lang po sa restaurant, yung lingkod si Chef Roy, kaya sa restaurant naman, kung pantay-pantay ang binigyan ng Diyos ng karunungan, di lahat puro manager, wala nang dishwasher, wala nang waitress, wala nang waiter. Kaya hindi po pantay-pantay ang karunungan na pinagkaloob ng Diyos sa tao. Kaya kung ano man ang karunungan na pinagkaloob ng taong yon sa akin tungkol sa salita ng Diyos, hindi po pwedeng magtatalo. Yun, kung ano paniniwala niya, ipaliwanag mo lang, tapos pagkatapos na nakipagtalo na, hinto ka na, huwag ka na makipagdebate. Kaya tungkol po sa nagtanong na mayroon bang nakasulat sa Biblia ang pagiging dual nature ng ating Panginoong Hesus, mababasa po natin sa Roma 4 hanggang 5. Puntahan po natin. Ito po. Roma 4 Roma po 9, 4 hanggang 5. Basahin po natin para tungkol sa sinabi ko na ang ating Panginoong Hesus mayroong dual nature. Ganito po ang nakasulat. Roma 9, 4 hanggang 5. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. 5 po. Sa kanila rin nagmula ang mga magulang at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Yun po ang nakasulat po sa Roma 9, 4 hanggang 5. Si Jesus po ay ang kanyang pagkatao nagmula sa Israel. Nagmula sa Israel kasi nga yung lahi nila di ba, nung mayroong bulag na ay tinawag si Jesus, sabi, Jesus, anak ni David. Kasi si Haring David, Israelita po yun, Haring David, mula po sa lahi ng Israel. Kaya si Jesus, ang kanyang pagkatao po nagmula sa lahi ng Israel. Yung katawang tao niya,
Kaya nga nabanggit ko po kahapon na sa aking video na kung may doktrina naman na nagsasabi na si Kristo ay tao, hindi po ako kontra kasi tao naman talaga siya, nagkatawang tao. At ang kanya pong pagka-Diyos ay nagmula po sa langit, hinubad niya ang pagiging Diyos niya at nagkatawang tao. Pinanganak po siya ni Maria. Kaya po nabanggit ko po kahapon sa video ko na dual nature. Dalawang kalagayan po. Naging tao siya na pinanganak ni Maria na nagbula sa lahi ng mga Israel at siya po yung Diyos. Tao siya, naglalakad, nangaral, kumakain, umiinom pag nauuhaw at ang kanyang salita ay ang espiritu na gumagalaw sa kaloob ng katawan niya ay Diyos. Yun po ang nabanggit kong si Jesus ay dual nature. Kaya po yung nag-message po sa akin, nag-PM po sa akin ay hindi ko siya friend pero yun po ang sagot ko na sabi po niya bakit ko nabanggit na mayroon bang nakasulat sa Bible na talagang dual nature si Jesus. Yun po, tao siya at nagkataong tao at Diyos siya. Yun po ang kahulugan po noon, dalawang purpose po. At may lahat po may tanong din po noon. Kaya sabay-sabay ko na pong ipaliwanag po. Yun po palang may nagsabi noon na ano daw yung sinaguga. Ang sinaguga po ay building. Doon po ginaganap yung mga pagtitipon nila noong mga Hudyo. Doon po ginaganap nila sa araw ng pamamahinga ang pagtitipon, ang pagtuturo ng kautusan ng eskriba. Doon po nakikinig sila ng mga turo ng kautusan. Yun po ay sinaguga. Hindi po natin masabi na ang sinaguga at iglesia ay pareho. Kasi po noong pong ang Panginoong Jesus ay dumating sa mundo at yun po ay pinadala ng Diyos para iligtas sa ating mga kasalanan. Doon pa lang itinatag ng Diyos ang iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia ay pinagsama-sama na kinahabagan ng Diyos at naglingkod sa Diyos. Kinahabagan po yung pinagkalooban ng karunungan na maunawaan ng tao na si Jesus ang daan para makarating tayo sa Diyos Ama, para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Hindi po magkamukha ang sinagoga at iglesia kasi po ang sinagoga po ay building. Doon ginagawa yung pagtuturo ng salumang tipan sa magkautusan at doon po ginaganap yung araw ng pamamahinga. Pero ang iglesia po ay hindi building, hindi lugar. Yung pong chart na yan na kung saan umaatin yung mga tao pag linggo, pag hindi linggo po, mayroon dito ng nag-Bible study, tinatawag na sintro, yung building na yan, pag wala pong tao dyan, hindi po iglesia yun. Doon ginagala pag linggo, alam dyan yung iglesia. Kasi po, pag linggo, nandun na lahat, nandun yung pastor, may nag-operate, may nagpa-parking kasi yung mga sumasamba, mga umaatin doon, may mga kotse, may mga sasakyan, may nag-operate ng parking, may tagadala ng tubig. Yun po ang kanya-kanya pong pinagkaloob ng Diyos na kung saan ka ilalagay. Yun po matawag na iglesia. Nandyan lahat. Kasi nabanggit ko kanina na pinagsama-sama ng Diyos na kinahabagan kasi po kung hindi ka kahabagan ng Diyos, kung hindi ka bigyan ng karunungan ng Diyos, kahit na cum laude ka, kahit na magna cum laude ka, summa cum laude ka, kahit na top notcher ka sa school, kahit na napakataas ang grade mo, kahit na katalino mo, kung hindi ka pinagkalooban ng Diyos ng karunungan kung paano nagiging tagapagligtas natin ng ating Panginoong Hesus, ay hindi mo tumuunawaan. Kasi po hindi may tinuturo sa school ito sa school naman may religion na subject, pero hindi po, iba yung Diyos ang nagbigay sa iyo ng karunungan na maunawaan. Kasi yung iba matalino ka, ginagawa mo lang pilosopo kasi nga sarili mo yun, matalino ka,
sa Biblia, pero yung katalinuhan, yung talent, ang Diyos din ang nagkaloob ng talent. Maging doktor, o guro, ang Diyos po ang nagkaloob ng biyayang yan. Kaya po, yung nagtanong po noon na ano yung sinaguga, building ba yun? Yes, building po ang sinaguga. Ulitin ko po, doon ginagawa nung panahon ng mga tuturo ng mga lumang tipan, ay doon ginagawa pag-araw ng pamamahinga. At yun po namang mga sidosyo po, ay ang mga sidosyo ay at nakaparasiyo ay mahilig silang magtatalo, magdidebate. Po, wala namang mangyayari sa debate, yung pag nagkainitan ng bandang huli. Ang mga sidosyo po ay mga isang maliit na grupo. Ang mga member noon kadalasan mga pare. Ang kanila pong pininiwalaan ay 5 aklat lang ng lumang tipan. Ano ba yung 5 aklat ng lumang tipan? Una po yung Genesis, Bilang, Levitico, Deuteronomio, at ano pa isa? Exodo. Ayun, 5 aklat lang po ang kanilang pininiwalaan. Hindi rin sila naniniwala sa muling pagkabuhay, mga banal espiritu at anghel. At yun naman pong parasiyo, yun malaking grupo po yun, malaking bilang mga pare din ang mga member doon. Mapawang mga sa lumang tipan lang talaga ang kanilang pininiwalaan at hindi sila sumasang-ayon sa bagong tipan. Sila po yung sidosyo sa parasiyo, sila po nung panahon yun, sila ang mainit na nagdidebate lagi. Kaya nauwi sa pikunan na nagalit ka dahil sa debate. Magalit kasi yung bagay, yung merong ibang sa traffic, minsan nainis ka napagod ka. Sige, pero pag sa debate na tungkol sa salita ng Diyos at pag-aaway, parang hindi maganda pakinggan. Parang nagsisigawan. Muli po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muli, si Proy.